Most Filipinos never reach their first 100,000 pesos. Hindi dahil tamad sila, hindi dahil bobo sila sa pera, at hindi rin dahil mababa ang sahod nila. Ang totoong dahilan, may mga money habits silang inuulit araw-araw na tahimik na sumisira sa chance nilang makaipon. Kung pakiramdam mo ay parang tumatakbo ka pero hindi umaabante. Kung bawat sahod ay parang dumadaan lang sa bank account mo. At kung taon na ang lumipas pero wala ka pa ring malaking ipon, this video is for you. Dahil ngayon, pag-uusapan natin kung bakit karamihan sa mga Pilipino ay hindi naaabot ang kanilang unang 100,000 piso at mas importante, kung paano mo ito mababago. Most people think they have an income problem, pero kadalasan, system problem ang meron sila. Let's be honest, kapag sumahod ka, ano ang unang nangyayari? Bills, online shopping, kain sa labas, kape, subscriptions, konting reward sa sarili. At kung may matira man, doon ka palang mag-iipon, pero alam na natin ang ending. Wala nang natitira. Dahil ito ang pinakamalaking money mistake ng karamihan. We save what's left after spending. Samantalang, ang mga financially successful na tao ay kabaligtaran ang ginagawa. They spend what's left after saving. Simpleng pagbabago, pero life-changing ang resulta. Here's something nobody tells you. Ang dahilan kung bakit ka frustrated ay hindi dahil sa kulang ang sweldo mo. Ito ay dahil sa trabaho ka ng trabaho pero hindi ka umuunlad. Para kang nasa treadmill, pagod ka na, pero nasa parehong lugar ka pa rin, and that's exhausting. Every emergency becomes a crisis. Every hospital bill becomes a loan. Every broken appliance becomes a problem. Every delay in salary creates panic. Without savings, life feels fragile. Nakakapagod mabuhay kapag isang emergency lang ang pagitan mo sa financial disaster. But there's an even bigger enemy. At madalas hindi mo siya napapansin, ito ang lifestyle inflation. Naaalala mo nung estudyante ka pa, masaya ka na sa 50 piso, tapos naging 100 piso, naging 500 piso, hanggang sa naging 1,000 piso. Habang tumataas ang income mo, tahimik ding tumataas ang gastos mo. Na-promote? Reward. May bonus? Reward. Tumaas ang sahod? Reward ulit. At walang masama sa pag-enjoy ng pinaghirapan mong pera. Pero nagkakaproblema kapag bawat salary increase ay nagiging lifestyle upgrade imbes na wealth upgrade. Kaya may mga taong kumikita ng 25,000 piso pero may savings. Habang may iba namang kumikita ng 100,000 piso pero parang laging kapos. Now, here's the good news. Reaching your first 100,000 pesos is not about becoming rich. It's about becoming different. Different habits, different decisions, different systems. Kasi ang unang 100,000 piso mo ay hindi lang money milestone. Okay? Behavior milestone ito. Patunay na kaya mong maghintay para sa mas malaking reward. Kaya mong kontrolin ang gastos mo. Kaya mong tuparin ang mga pangako mo sa sarili mo. At kaya mong bumuo ng tunay na financial discipline. Dahil sa dulo ng lahat ng ito, ang pagyaman ay hindi lang tungkol sa pera. Tungkol ito sa taong nagiging ikaw habang binubuo mo ang pera na iyon. At kapag nagbago ang habits mo, nagbabago ang resulta. Kapag nagbago ang resulta, nagbabago ang confidence mo. At kapag nagbago ang pagkatao mo sa pera, everything changes. So, ano ang dapat mong gawin? Let's keep it simple. Rule number 1, save before you see it. Sa oras na pumasok ang sahod mo, magtabi ka agad. Huwag mo nang hintayin kung ano ang matitira. Huwag makipag-negotiate sa sarili mo at huwag umasa sa future willpower mo.
Automate it if possible. Kahit 100 piso lang, 500 piso o 1,000 piso. Hindi mahalaga kung gaano kaliit ang simula. Ang mahalaga, magsimula ka. Rule number 2, chase 10,000 pesos first. Maraming tao ang hindi nagsisimula dahil nakatitig agad sa 100,000 piso at sa totoo lang, nakaka-intimidate iyon. Kaya mas simplihin natin. Unahin ang unang 10,000 pesos, pagkatapos 20, then 50, then 100,000 pesos. Because small wins create momentum, and momentum creates consistency. Rule number 3, track every peso for 30 days. Hindi habang buhay, 30 days lang. Isulat mo lahat, bawat kape, bawat food delivery, bawat online checkout. Dahil madalas, hindi natin alam kung saan talaga napupunta ang pera natin until we track it. At baka magulat ka, hindi sa malalaking gastos na uubos ang pera mo, kundi sa maliliit na gastos na paulit-ulit. Rule number 4, increase savings every raise. Kapag tumaas ang sahod mo, taasan mo muna ang savings mo bago ang lifestyle mo, bago ang shopping budget mo, bago ang gastos mo. Gawing automatic ang rule na ito. Every raise, save more first, enjoy more second. Simple habit, massive impact. Rule number 5, build an emergency fund before investing. Alam ko, mas exciting pag-usapan ng investing. Stocks, crypto, REITs, mutual funds. Pero kung isang emergency lang ang kayang bumura sa ipon mo, mapipilitan ka ring i-withdraw lahat. Kaya unahin mo muna ang pundasyon mo. Build your emergency fund. Create stability, then invest. Because investing grows wealth, but an emergency fund protects it. Gusto mo bang malaman ang secret na nami-miss ng karamihan? Dapat lang na mahirap ang unang 100,000 piso. Normal lang yon kasi hindi ka lang nag-iipon ng pera. Binubuo mo rin ang bagong version ng sarili mo. Yung version na hindi ginagastos ang bawat pisong dumarating. Yung version na marunong magplano. Yung version na marunong maghintay para sa mas malaking reward. Yung version na hindi agad nagpapanik kapag may dumating na problema sa buhay. At ang totoo, mas mahalaga ang taong nagiging ikaw kaysa sa 100,000 piso na iniipon mo. Dahil kapag nabuo mo ang habits na yon, hindi lang isang beses ka makakaipon ng 100,000 piso, kaya mo itong ulitin at mas mataas pa. So, kung nanonood ka nito ngayon at wala ka pa sa 100,000 piso, huwag kang mahiya. Huwag mong isipin na nahuhuli ka na at huwag mong isipin na nabigo ka dahil hindi pa tapos ang financial story mo. Baka ang araw na ito ang moment na magdedesisyon kang putulin ang cycle na paulit-ulit mong dinadaanan. Baka ito ang araw na sisimulan mong buuin ang unang tunay na financial foundation mo. Kung may natutunan ka sa video na ito, don't forget to hit like, subscribe, and share this with a friend na kailangan din ng financial boost. Comment down below. Road to 100K. Dahil ang unang 100,000 piso ay maaaring pinakamahirap na perang maiipon mo. Pero maaaring iyon din ang perang magbabago ng buhay mo habang buhay. This is Investing Brady, saying keep investing in yourself. Kita-kits sa next video.